Matinding awa sa sarili ang nadama ni Henry nang magisna ng buhay na walang ama. Dala ng kahirapan, wala silang permanenteng matirhan, kaya malimit silang makituloy sa mga kaibigan at kakilala. Bukod sa kawalan ng amang gumagabay, may kapansanan pa si Henry na higit pang nakakapagpababa sa pagtingin sa sarili. Madalas siyang maging tampulan ng tukso, bagay upang magtanim siya ng sama ng loob at maghiganti balang araw. Bagamat pinakitaan ng kalinga ng ina, pakiramdam niya ay hindi ito sapat upang siya ay maging masaya. Ayoko ng ganun. Parang gusto kong malaya, gusto kong magrebelde, kaya niloloko ko siya. One time nga, dumating nga sa akin yung nag-aaral ako ng high school. Second year high school na ako, nag-grant yung scholarship nang hindi niya alam. Ibinalik yung bayad mula first year. Hindi ko binigay sa kanya. Dahil sa kanyang sobrang pagmamahal, parang hindi ako makakawala. Barkada, lagi siya nakabuntot. Alam na alam niya kung saan ako naroon. Halimbawa, andito yung lugar namin, nagiinuman, kwentuhan. Pinauuwi ko. Parang napapahiya ako eh. Uwi ka. Sasabihin ng mga barkada, o yan ang nanay mo. Mas lumalim ang pagre-rebelde ni Henry. Upang matakasan ang kalungkutan, ipinagpatuloy niya ang pagsama sa kanyang mga kabarkada at nahantong sa paggamit ng droga. Upang matustusan ang bisyo, nagawa niyang magnakaw. Walang bahay na safe kapag pinasok ko. Why? Kasi pag may nakita nga akong gusto kong kunin at ibenta, kukunin ko talaga yon. Kung hindi ko mamakuha ngayon, babalikan ko. Halimbawa, may nakita ko naglilipat, makikitulong ako, makikibuhat, tapos pag may nakitang medyo mahalagang bagay, kukunin ko. Kung tagumpay man niyang maituturing ang pagkuha ng bawat naisin sa masamang paraan, bigo siyang makuha ang babaeng napupusuan. Ang lahat ng pagkamuhi at sama ng loob ay naipon sa puso ni Henry. Kaya naman hindi niya napigilang ibuhos ang kanyang nararamdaman nang minsang siya'y malasing. Lahat ng maggalaw ko roon, tapos sila walang magawa. Sigaw ako ng sigaw, hindi ko na rin naalala yung mga sinisigaw ko, pero talaga alam ko sama ng loob yung sinisigaw ko. Ba't ganito buhay ko? Ba't ganito buhay natin? Ipinagpatuloy ni Henry ang kanyang gawain. Ngunit ang hindi niya alam ay nag-uumpisa ng ipakilala ng Diyos ang sarili sa kanya. Ang pamilyang kanyang tinutuluyan ay hindi tumigil sa pagpapaalala na siya ay mahal ng Diyos. Isang araw, hindi na siguro sila makatiis. No? Na una, dumating ako ng tatandaan ko siguro alas 5 ng madaling araw, pero hindi muna ako pumasok. Natulog muna ako sa labas. Tapos nang natulog ako sa labas, di pagdating ng alas 7, saka ako kumatok. Kaya alam, pagkatok ko, bis na sila. Oo, sabing ganun, sama ka, sabi sa akin. Sama ka, huwag ka na magbihis, sabing ganun, huwag ka na matulog. Eh, medyo pa ako, no? may hangover at saka nakadroga nga ako, no? Namumula pa yung mata ko. Di sinama nga ako, sumama naman ako. Sa simbahan pala ang tuloy ng pamilya. Sa kanyang pagdalo, napagtanto ni Henry ang uri ng buhay na may kinikilalang Panginoon. Sa kanyang kagustuhang matuklasan ang tunay niyang silbi, sumama siya sa isang youth camp. Nakita ko sarili ko, nakataas ang kamay. Iyak ako ng iyak. At sabi ko, maglilingkod ako sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo. Tapos yung mga kasama ko sa bahay na itinuring kong pinsan, kasama rin noon. Yumakap sila sa akin, umiiyak din sila. O, niyakap nila ako. Tapos talaga hindi ko na mapigilan sarili ko. Sigaw ko ng sigaw, maglilingkod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Patawarin mo. Dininig ng Diyos ang pag-iyak ni Henry. Himalang nawalan siya ng gana sa masasamang gawain. Ang dating awa sa sarili ay napalitan na nag-uumapaw na kumpiyansa at halaga mula sa Panginoong Hesus. Napalitan ng pagmamahal ang galit. Bilang tugon sa pagbabagong taglay, masayang naglilingkod sa simbahan si Henry. At doon niya nakilala ang babaeng inilaan ng Diyos sa kanya. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng 3 supling. Mula sa pagiging mababa,
Itinaas niya ako, bagamat hindi ako karapat-dapat talaga na hindi ako mapagkakatiwalaan. Kundi nga lang dahil kay Kristo talaga, mahirap akong pagkatiwalaan. Pero ngayon, inilagay ng Diyos sa puso kong pagmamahal sa kapwa na ang desire ay dalhin sila sa buhay na totoong masaya, totoong payapa, puno ng pag-asa at matatagpuan lang naman nila talaga yung kay Jesus. Ang lagi kong kinakompes, Panginoon, ikaw na lang ang paglilingkuran ko. Ikaw na lang ang pagtitiwalaan ko. Ang buhay ko sa iyo na kahit ano mangyari, hinding-hindi na ako bibitaw sa paglilingkod sa iyo.